Is this true stone? Guys, ito yung picture sa kaliwa ay kuha ng 80k na cellphone. At yung sa kanan naman, kuha ng 30,000 pesos. What is happening here? Ito pala si iPhone 17 Pro at ito naman si Vivo V70 5G. Guys, hindi lang sa photos pati sa itsura din. Wait lang, kunin ko lang dito yung 16 Pro Max. What? Bakit ganon? Mas mukhang iPhone pa si Vivo V70 kaysa kaya iPhone. Sa likod, sa gilid, sa harapan. Aba, nilagyan pa ng dynamic island. Origin Island sa harapan. Ayan nagbabago-bago yung kanyang shape sa taas. Yung notch biglang lumaki. And check this out. In-swipe up ko and nakita nyo yun, the animation was so smooth. So this is the Vivo V70 5G. By far the best looking phone of the year. Mukha to nata. Wala pong ganito si Oppo. Wala ganito si Infinix. Wala ganito si Xiaomi. Guys, dare I say, the design looks better than Apple's own products. Kaya ang feeling ko, kinakabahan na si Apple. Kinakabahan na lahat ng staff niya. Pero dapat ba talagang kabahan si Apple? Alamin natin. Naps Vince and you're watching Unbox Diaries. Ooh. Well, sa entry level na kasi ginagaya yung mga Samsung phone nila. Wait lang. Let us rebox. Oh, di ba? Bago yun, guys. Backwards. Reverse video. Sakto, bagong box ni Vivo, mas pinasosyal. Mas may pinaring sa gitna. At syempre, alam niyo na yan, co-engineered with Zeiss. Cause Zeiss really matters. Well, at least yung nasabi ng asawa ko. Kasi malaki. Malaki ang RAM. 8 gigs of RAM, 256 gigabytes of storage po ang andito ngayon. Matindi ang performance. Umabot ng 1.4 million points daw to. Sa sobrang bilis, grabe ang kanyang performance. Not only Zeiss matters, but also performance. And that is why, nakalagay sa ilalim, it even comes with AI. What is that? Oh, wait. Hindi AI mukha ko. Wait natin, with AI. Okay, so yung color natin dito is color gray, which is nakatuyo na kanina. Ganda. Let's open it up. Wow. Guys, nakabukas na agad siya. May plastic, cardboard, jelly case, quick start guide, important information and warranty card. Ayun. Guys. May kasama pa siyang charger! 90-watt fast charger po to. Guys, nagigil ako kasi nga halos lahat na lang po, even Xiaomi, wala na po silang charger sa box. Kahit po si Vivo X300 Pro na flagship nila, meron pa rin charger sa loob ng box. Looks like they're the only brand that really cares. May Type-C cable pa na maganda at meron pa SIM ejector pin. Okay, ito na po siya. That's ASMR. So this is the phone. So looking at the phone, what do you see? Guys, I have to say, this is by far the most impressive design I have ever seen sa isang mid-range phone. It's not just about gaya-gaya. It's actually about execution. The back is glass. Tapos yung body daw niya is aerospace-grade aluminum alloy frame. Pasok ko lang dito yung Vivo X300 Pro natin, yung pinaka-flagship ni Vivo, and oh my God. So, ang nagkaiba na siguro is yung kanyang camera at the back. Pero everything else, yung shape ng body, yung texture, even the aerospace grade body is same na same. One word. Premium. This phone is gorgeous. Tapos, ito po yung kanyang camera module. Oh, di ba? Simple lang po. Hindi po siya OA tingnan. Ano ba meron dito? Unang-una, meron siyang 50MP rear camera. Flagship like yan na Sony LYT700V sensor po yan. With Zeiss branding na po yan. Meron pa siyang telephoto lens, 50MP din. Powered by the Sony IMX882 sensor. Meron pa siyang 8MP ultra-wide angle lens. Meron pa siyang 50MP selfie camera. At lahat yan ay may Zeiss Optics. Guys, kung hindi pa alam, si Zeiss ay isang German optics maker. Gumagawa siya ng mga lens, ng mga camera. Kaya lang, ang tanong, does Zeiss matter? Ayan nakalagay ang Zeiss sa likod. Hindi na makapaghintay pa na ipakita sa inyo ang resulta. Wait, don't take my word for it. Check this out. Okay, so ito po yung unang photo nakita ko. Nagulat ako. Unang labas pa lang ng camera. Panalo na agad yung image quality. Una ko naman sin is very pro in colors. Andiyan talaga yung Zeiss colors. Yes, meron pa siya mga Zeiss filters dito if you take photos. Meron kang choice dito na gawing Zeiss po siya ng parang ganyan. Which will make your photos less contrasty, less saturated, at mas pro yung itsura nyo, which is mas kailangan ng mga professional na katulad nyo. Nung napansin nyo ba, yung mga skin tones or yung itsura ng mga tao dito is ang ganda ng mga balat. Ang fresh na look. Ganyan po talaga ang itsura ng mga tao sa phones ni Vivo. Kaya marami bumibili ng Vivo. Para mas fresh sila, mas professional yung itsura nila. Yes, ito yung mga ginagamit ng mga nagbabumble. Nagli-LinkedIn, yes. Isang camera lang lahat yan. Instagram, oh, ito yung gamit ng mga Instagrammers. Mga Facebookers.
at ng mga telegrammer. Pero ito talaga yung dahilan kung bakit pinipilit siya ng mga tao, itong Vivo V Series. Akala nyo tatlo lang yung camera sa likod. Pag binuksan nyo yung app, meron siyang 0.6x, 1x, 2x, 3x, at even 10 times zoom. Guys, ang dami mo ng camera sa loob ng isang cellphone mo lang. Parang naka-Swiss Army knife ka. Kung gusto mo ng ultra-wide, bongga pa yung itsura. Kung gusto mo ng 3 times zoom, portrait lens, ayan po yung resulta. Kung gusto mo ng 10 times zoom, guys, street photography, hindi mo na kailangan mag-invest para sa DSLR. Pwede ka na maging pro, sabihin mo sa client mo, guys, ito yung ginagawa ko. Kunwari, photographer ako. Bibili ako ng sirang camera. Tapos, kuha ko ng mga gig. Ito talaga yung gagamitin ko. Tapos, send ko sa client ko. Matutuwa siya. Ang pogi daw niya. Ang ganda din niya. Hindi mo na kailangan mag-color grade. Send mo na lang sa client mo and kailangan mo na bilhin is payo. Dahil uulan ng pera. Ano? Salbabida? Kasi lalangoy ka sa pera. Pero ang reason talaga kung bakit siya sobrang ganda is it comes with AI. Kinompare ko siya kay Vivo X300 Pro. Now, sa una, malabo po yung itsura niya sa viewfinder or sa screen niya. Side by side kay Vivo X300 Pro. Kaya lang, after a few seconds, nag-upscale po yung photo ni Vivo V70. And it looks like tumatapat na in terms of detail, sharpness, and even the contrast and color, kuhang-kuha niya. So, pwede na pala siya magmukhang flagship just with AI. At ayun po yung napapansin ko. Lahat na lang po ng photos na tinik namin kapag hindi gano'n ka-sharp, kapag medyo blurry, nagiging mas sharp pa siya. After a few seconds, pag na-detect niya na hindi ganun ka-sharp yung kuha mo, pangit yung lighting, pangit yung stabilization, magpo-process pa siya ng konti para mas maging professional pa ang kuha mo. Useful to kapag gumagalaw yung subject. Guys, nakuha namin itong Grab rider na to or itong nagmumotor na to, gumagalaw yun mabilis. Pero, sharp pa rin siya dito. Meaning, marami ka na pwedeng gawin with a mid-range phone. But I feel ito na po yung pinaka-exciting na feature. Nakaka-introduce lang kay Vivo V75G which is the stage mode. Guys, kung before, kailangan pong humiram ng Samsung Galaxy S24, S25 para lang sa super zoom range para makita mo yung artista sa concert. Now, kailangan mo na bumili ng Vivo V75G. And just like that, pwede mo nang mapanood yung favorite artist mo, mapicturan si Cool Pals at Taylor Swift. Now, the stage mode allows you to shoot sa 10x and even 20 times zoom. This is extreme range na po for a mid-range phone. Pero feeling ko, yung 10x lang po yung optically image stabilized. Which means yung 20 times zoom ay medyo blurry na lang konti. But with the power of AI, ito po yung kayang gawin. Guys, kahit malayo po, konting ayos lang and kung before, hindi mo kayang gawin yan sa isang mid-range phone. Hindi mo kayang gawin yan sa mga Xiaomi, mga Infinix, yuck. Di social. Xiaomi? Hindi mo na ng Samsung. Bro, may Samsung ka ba dyan? Ha? Hindi. Ba't mag-Samsung? May Vivo ako. Tapos sa stage mode, hindi na siya photo. Pwede ka rin mag-video up to 20 times zoom. Kaya lang, pansin ko lang, medyo blurry na po siya kapag 20 times zoom. Pero okay lang yun. Mag 10 times zoom ka na lang. Tapos huwag ka mag-general admission. Mag-VIP ka na lang. Para mas malapit ka. Para mas makita mo siya. Pero ito pala, meron siyang AI feature dito na sobrang useful. AI Audio Noise Eraser. Na pinipick up nila ng klaro yung vocals ng singer, si Idol. Para wala na yung mga wind noise, sigaw-sigaw sa tabi mo, para mas klaro yung take mo sa inyong phone. Mas professional. Pang pro talaga to. After you take the video, edit mo siya, and apply the AI Audio Noise Eraser. Tapos yun, pwede mo na siya upload sa YouTube mo, at pwede ka na kumita na marami. Ganun pala ka-powerful yung AI. Kikita ka pala ng malaki. Ito pa, meron naka-picture dito. Tingnan mo yung sky. Pangit. Palitan nga natin. Pwede palang palitan, guys, ng parang ganyan. Pwede rin ganito. Guys, bago po to sa Vivo V75G, yung AI Magic Weather. Mina-magic yung panahon. So meaning, kung umulan man sa lugar, pwede mong gawing sunny. Grabe ang camera, maraming magic, matindi ang quality. Pero teka lang, ang selfie niya 50 megapixel, size optics pa, ganito po yung makuha nyo. Hindi lang ang balat nyo ay magmukha maganda. Pati yung kulay, pulidong-pulido. Ito yung matagal mo na hinihintay na kung dati, medyo cartoon yung mukha mo, ngayon, professional na, realistic, at may depth pa yung mukha nyo. Oh, by the way, meron siyang 0.8x na kaya hanggang half body with just one hand. 50 megapixels of selfie goodness. After mo bilhin, pairam mo agad sa kaibigan mo. Pre, tinan mo yung Vivo. 50 MP yan. Zoom in ko. Oh! Tinan mo to 50 MP yan. Wow! Grabe! Vivo. Sobrang pulido. Wait lang. Kailangan mo makita yung selfie video na to. Ito po yung tsura niya. 4K yun 4K 60 frames per second. Parang dati dumabot ng ganun. Ang tindi, masyado ng video niya. Video quality pala, sobrang sharp. Ang ganda pa ng sound quality. Meron pa siyang 0.8x. And this is the legendary Vivo Beautification sa video. Grabe yung balat ko. Rosy cheeks, man. May naparang na lipstick ako. Vivo
sobrang pulido. Zeiss, sobrang nice. Now, syempre, wala na masabi. Even in low light, malupit ang kanyang photos. Ito po yung nakuha ko. Grabe pa rin yung background blur. Pero syempre guys, iba pa rin talaga ang katulad ng isang Vivo X300 Pro. If you really want to upgrade pa further yung kanyang low light capabilities at yung kanyang sharpness and detail, pwede rin maganon. Pero looking at the details, looking at the quality I'm getting, dito pa lang sa mid-range nila Vivo V75G, I think parang ang hirap na pumili ng ibang brand kung ganito na ang makuha mong quality. Kinompare ko si iPhone at si Vivo sa low light and nagulat din ako na kayang sumabay at minsan mas maganda pa si Vivo kaysa sa iPhone 17 Pro na worth 80,000 pesos. Tapos sa video naman, up to 4K, 60 frames per second. Ito pa yung quality nun. Ayan, so nagka-basketball ako. Pwede na ba yung pang cinema? Pero meron siyang EIS guys. Meron siyang stabilized at ultra. Ito pa yung stabilized mode. May konting smoothness na. O diba? Mas smooth na. Pwede na sa mga cinematic shots. But now giving you much smoother video compared before. Alam nyo guys, kung mag-vlog kayo, or kung vlogger kayo, or kung gusto nyo mag-vlog, mag-start mag-vlog, ito na yung kunin nyo. Panalong-panalo sa video. Tapos, hindi mo na kailangan mag-retouch sa video. Let's say, nag-vlog ka, meron siyang beautification. Mukha kang fresh, mukha kang bagong ligo. Kahit saan ka man pumunta. Kahit sino pa kasama mo sa likod. Meron din silang beautification. Yun ang kagandahan ng kanyang camera. Meron siyang AI facial contouring technology sa front that gives you a very celebrity-like look. Para mas malit yung mukha nyo, mas makinis. Ayan. Ito kasi before, yung mga sobrang magandang professional video features ay sinisave lang sa mga X-series na phones ni Vivo. Yung mga flagship lang nila. But this year, mukhang halos lahat yun ay pumupunta na sa mga V-series nila. Zeiss Optics, gimbal-like stabilization, 4K 60 frames per second. Nga lang, ito yung hinanap ko kasi nga, kung gusto mo talaga maging pro, kailangan mga pro features ka ng isang video camera like histogram, mga zebras, mga autofocus guidelines. Pero wala po siyang ganoon sa pro mode niya. Pero kasi pang advanced na po yun na user. Kung filmmaker ka talaga na hardcore, hindi to siguro para sa inyo. Pero kung vlogger ka, naku, makakasave ka ng so much time and money just having this one phone with you all the time. And parang hindi mo na kaya ng pro mode eh. Tapos meron pa micro movie dito na may preset na para buo na agad yung vlog mo. Ayan po yung tsura nun. Pero alam nyo guys, ang pinaka-favorite part ko sa phone na to is yung kanyang portrait shots. Alam nyo ba yun? Yun yung ginagamit sa mga studio na real DSLR cameras. Yung may dreamy background blur sa likod. Guys, meron siya dito portrait mode. Same as kay iPhone. Di ba? May portrait mode yun. Ito, meron siyang 23mm, 35mm, 50mm. Yung mga ginagamit mga professionals na tulad ko. Tapos, syempre, gagamit ang mga Zeiss Bokeh or Bokeh. Bokeh. With this, tinan nyo to pag picture ko, tinan nyo, yung mga ilaw sa likod ni Jack, very dreamy. Parang may mga ang sarap gamitin ito sa gabi, maraming ilaw, sobrang pro na dating, street photography. Naku, pumunta ka ng BGC, mag-influencer ka, lagyan mo agad sa Instagram, boom, na-upload mo na. Hindi ibig sabihin na nagdagdagan yung followers mo, na like yung photo mo, na-upload mo na. Syempre, pagyayabang mo na yun sa mga photographer friends mo, pre. Kuha ko pala dito sa Mountain Peak. Guys, pati rin sa selfie camera, meron siyang background blur ng parang ganito. Ang ganda. Kaya mo na siyang gawin mag-isa lang. Wala nang kailangan mag-picture sa'yo. Para lagi ng pro ang tsura niyo sa FB. Pag-post mo, anong camera yan? Syempre, Vivo! Sobrang pulido. Check this out. Kapag kinlik mo yung araw sa ilalim, lalabas si street mode. Whoa! Tapos bigyan ng mga retro filters. Oh, by the way, that is the flashlight. Ang flash niya ay sa mga pinaka-natural na flash na nakita ko. Kung yung iba ay sobrang harsh, ito naman, ang ganda ng tama sa inyong balat. May ring light. Sobrang bright. Alam niyo na pang bright? Yung display. Guys, ang display ay 5,000 nits. Tingnan natin kung gano'n ka-bright. Naka-dilim siya ngayon. Guys, for reference si iPhone 17 Pro ay only 3,000 nits. Ito 5,000 nits. Baka kaya na itong ilawan yung buong kwarto ko. Hindi, joke lang. Siyempre, ang kanyang brightness ay gumagana lang kapag ka sobrang bright ng paligid nyo or yung araw sa labas. Sobrang lakas ng sikat. Kasi kung laging 5,000 nits yan, edi ubos yung battery nyo. Gumagana lang siya kapag ka kinakailangan. In reality, 1,800 lang po yung kanyang pinaka-max sa loob ng kwarto nyo or sa indoors. By the way, ito by 6.59 inch, 120 Hz, AMOLED na, HDR10 Plus pa, na iPhone-looking display. Napansin nyo ba yun? Sabi ko, iPhone display. Hindi lang basta display. Kasi, mas maganda pakinggan pag may iPhone. Ang tatalo kay iPhone! Kakabahan na sa iPhone. Manginginig na sa iPhone. Now, kaya ko sinabi na iPhone display. Kasi nga,
Kinuha ko si iPhone dito and look at that. Ka-shape na ka-shape nung display niya. Sheesh. As in, 100% ka-shape. Tapos, tinan mo to ha. Pati yung bezels, ang nipis. Yun po yung black sa gilid. Yan yung tawag yan bezels. Sobrang sagad. Pero talaga, kung bakit siya parang iPhone display. Ito ha. Play ako dito ng YouTube Music. Boom. Dynamic Origin Island. Ayan. Yung tawag nila guys, Origin Island po yan. Nope. Hindi po yan ginaya or whatsoever. It's simply Origin Island. Which is, nagbabago yung shape kapag meron siyang ini-introduce na bagong buttons, interface, para mas may control ka sa current app na tumatakbo. Like, in the background. May music, ayan, pwede ka mag-next. Ayan, mag-pause and play just here at the top. Habang nasa home screen ka, tapos swipe up ko na. Uy, nakita nyo ba kung gaano ka-smooth? Ang smooth lahat tingnan dito sa kanyang interface. Everything is flowy, bouncy. Yan po si Origin OS. And I think kung ganito yung iOS talaga, mas better. Kasi ang ganda tingnan. Ang smooth tingnan halos lahat. Mag-open ka lang ng app. Ayan, no, meron pa siyang bounce effect. Ayan, no, mag-swipe up ka and down. It just feels so smooth, so connected, so seamless. Tapos, ang vibrant pa na display, ang lakas na nating halos lahat. The interface looks so modern. And pati yung control center, kamukha din. This is a treat for all you Vivo users out there na hindi pa na-experience yung Origin OS. Kung mag-upgrade ka ngayon sa bagong Vivo V70, maninibago kayo nito. Kasi nga ito ay malaking upgrade in terms of the experience, in terms of the fluidity, the performance of the whole phone. Speaking of performance, naku guys, tamang-tama, nakarating na tayo sa pinaka-exciting part which is yung processor niya. I'm not joking when I say na sobrang bilis na niya. Sobrang layo kay Vivo V65G kasi guys, nyo to ha. AnTuTu benchmark is giving us 1.4 million points. Naku, Vince, mas mabilis pa rin yung Xiaomi ko dyan. Hindi kasi ganun, guys. Iba na kasi ngayon. Kung dati, pwede nyo iba si Vivo sa kanyang performance na ganito lang. Kaya lang kasi, ang problema, alin ba yung mga games na nagtitake advantage pa rin ng mga 3 million, 4 million points sa to the benchmark? No more. It looks like wala na mga bagong games na kayang i-push yung mga games sa Play Store ng todo-todo. With this kind of performance, mukhang kaya mo na isagad halos lahat ng games na pwede mo laruin sa Play Store. Bakit sa inyo Mobile Legends po yung tsura niya. Ultra graphics, HD resolution, kaya lang super refresh rate lang siya. Super frame rates. So 90 FPS lang po to sa Mobile Legends, pero guys, it looks so beautiful in-game. Napakaganda, napaka-fluent, napakasarap laruin. Ganyan dapat. Sana all merong Vivo V70. Guys, ito pa yung HOK guys, yung kanyang gameplay. Grabe naman to, max frame rates, ultra resolution, ultra quality mode sa HOK. Sinagad na ni HOK dito para daw lumipat na sa game niya. Ang tanong, lumipat na ba kayo? Kasi ako di pa. Nasa Mobile Legends pa rin ako. May bala pa yung lumipat. Let me know guys in comments below. Guys, ito nagulat ako. Sa Call of Duty, meron siyang ultra frame rates pero low graphics lang. This is all you need to become pro sa Call of Duty. Kailangan mo talaga ng sobrang smooth na galawan. Para makasabay yung controls with your movement, with your reaction, so that you can win more games. Meron po siyang high graphics dito at max frame rates. Kung yun po yung gusto nyo, mas magandang graphics. Wala akong masabi guys, it just looks so good. High resolution pa. Talagang matindi ito na gaming device. O ito ba, Genshin Impact. Naku, sino mag-aakala na ang isang Vivo phone ay kaya na maglaro ng Genshin Impact ng ganito yung level? Mid-range to Kung dati, hirap na hirap tong si B-Series, ngayon, minaman na lang niya. Umabot pa ng 60 frames per second. At very high settings, kaya lang, mga minor frame drops here and there, lalo na kapag may boss fight. Pero guys, mostly playable. Ang ganda pa ng graphics because of that beautiful smooth display. Kulang na lang Apple logo. Finally, may Zeiss na yung Apple. Huh? So parang this year, halos kompleto na. Halos lahat. Camera, design. Even the battery, 6,500 milliamp. 90 watts fast charging pa. May kasama pa siyang charger sa loob ng box. Hindi mo na kailangan bumili ng extra pa. Personally, I don't want to put a casing dito kasi nga, although may casing po siya, parang ayaw ko Ang ganda kasi. At saka matibay naman po siya. Aerospace grade aluminum. Out of this world. Pang space. O diba? Ngayon, hindi lang si Samsung ang pang Galaxy. Ito, pang kalawakan na. Universe. Now, if you want to check out yung mga ibang features niya, meron siya yung mga parang Vivo Office Kit na pwede mong i-download sa inyong mga. Kung meron kang PC, meron kang Mac, download mo na lang yun. Then, i-connect mo to dun sa PC or Mac mo. Meron ng interface dyan na lalabas, connecting your Vivo V70 phone with your PC. And with that, pwede na siyang mag-work seamlessly with the phone, transferring photos, documents, videos, even yung camera niya. Kaya mo na i-control using the PC. Maganda to kung madalas ka nag-transfer talaga from your phone to your PC. Or nag-work ka ng documents from your phone, tapos gusto mo siyang i-beam to your PC, back and forth,
pwede na. Pero Beans, baka mabilis lang yan, mawala ng updates. 1 year lang. Okay guys, ang sabi ni Vivo, up to 4 years of full OS updates and up to 6 years security patch updates. Wala na. Hindi ka na mag-upgrade yan. Not unless manood ka ng bagong video ko. Mabudol ka na naman. Yan yung link. Wait, magkano ba to? Bakit ko pinakita agad yung link ko bago ko sabihin yung price? Ano nga? Una ko sarili. Ang presyo ng Vivo V70 ay only 31,999 pesos. 8256 na po yan. Meron pa siyang 12256, 35,999 pesos. At meron pa siyang 12512, 39,999 pesos. Get it na sa nearest Vivo stores or online sa Shopee, Lazada, and TikTok. Di ba? Mahal? Ay! Mali. Kung gusto mo pa ng mga pulidong video katulad dito, alam mo na gawin. Mag-subscribe ka na, hit the bell icon so that you don't miss any of my great content. Thanks for watching Unbox Diaries. Ooh.